Sophia's POV. Sian, anak, ang totoo mong tatay ay si Isaac. Natatandaan mo ba yung lalaking kumausap sa'yo noong nakaraang araw? Yung lalaking kapitbahay natin. Siya ang tunay mong tatay. Narinig kong umiyak lalong bata. My heart beats vigorously. I can't breathe fine. I want to shout out loud but I can't. It's like I'm trapped in a nightmare. This can't be true. Balisa akong bumalik sa loob ng bahay para akong basang sisiw na umupo sa couch. Mommy, is there something wrong? Umiling lang ako sa tanong na yun ni Noel. May naging anak si Alice at Isaac, pero paano? Paano nangyaring nabuntis rin siya kay Isaac? Kung ganun sabay kaming nagbuntis, ibig sabihin wala talaga siyang anak sa bago niyang kasama, pero ang hirap pa rin paniwalaan o talagang ayoko lang paniwalaan. Paano kung sakaling malaman ni Isaac? May posibilidad na bumalik siya kay Alice at iwan ako. No, hindi to pwedeng malaman ni Isaac, lalo pat hindi pa sila annulled. Kailangan kong gumawa ng paraan. Akin ka lang, Isaac. Akin ka lang. Alice POV. Bakit mo naman sinabi sa bata? Inis na tanong ni Jovan. Hindi ko naman sinasadya, nabigla ako. Totoo naman yun eh. Hindi ko lang talaga kayang nasasaktan si Sian. Hanggang sa pagpunta sa playground at sa pag-uwi namin ay may nang-aasar sa kanya, ang hindi ko lang malaman, paano nila nalaman? Biglang bumukas ang pintuan, si Sian ang pumasok daladalang stuffed toy nito. Nilapitan agad ito ni Jovan. Anak, no matter what happens, you're still my son, and I'm still your dad, ha? I love you. He kissed Sian on his forehead. Hindi umiimik si Sian, parang malamya pang mukha nito. Malungkot lang siguro. Lumapit na lang din ako't lumuhod para maabot siya. Basta nandito lang kami ng daddy mo. Mahal na mahal ka namin. We hug each other and in just a snap of a finger, Sian passed out. We are shocked for what happened. Bumagsak na lang siya bigla sa bisig ko. Sian anak, gumising ka! Bumaba na kayo, kukunin ko lang ang susi ng sasakyan. Utos ni Jovan na siya namang sinunod ko kaagad. Ang lakas ng pitig ng puso ko ngayon. Hindi naman namin alam kung bakit bigla na lang siyang mahihimatay ng ganun na lang, and then we rush into the hospital. He has an asthma. Napagod lang siguro siya, that's why naubusan siya ng hininga. Anunsyo ng doktor. Medyo nabunutan ako ng tinik sa dibdib pero naroon pa rin ang kaba. Salamat po, Dok. Tumango lang ito't lumabas na. Naiwan kaming tatlo dito ni na Jovan at Sian. Nagpapahinga na lang si Sian sa ngayon. Kanina nagising na siya pero natulog lang siya ulit. Don't worry, he's fine now. Hindi ko alam na nasa gilid ko na pala si Jovan. Inakbayan ako habang kapwa kami nakatingin sa anak namin. Jovan decided to buy foods for us at sinadya kong ako ang maiwan dito. Umupo ako malapit sa gilid ng kama ni Sian. Anak, magpagaling ka ha? Miss ka na ni Mami. Hinalikan kong kamay niya. Nangingilid na rin ang luha sa mata ko. Hindi ko kakayanin kapag si Sian ang mawala sa akin. Mami? Dahan-dahan itong binuksan ang kanyang mata. Napatayo ako kaagad. Anak, nandito si Mami. Okay ka na ba? Hinawi kong buhok niya. Yes, Mami. I just want to request something. Anything, anak. Anong gusto mo? Laruan? Damit? Ibibigay agad ni Mami. Hindi ko napansing umiiyak na pala ako. It really breaks my heart seeing him in this situation. I want to see my dad, he said. Nasa labas pang daddy mo, bumibili siya ng foods for us. No ma'am, not Daddy Jovan, my real dad. I want to see him before I die. Natigil ako sa sinabi niya. Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Ako na nga itong naagrabyado noon, ako pa rin itong nahihirapan ngayon. Anak, don't say that. You're not going to die. Don't be so morbid. Pinipilit kong ilihis ang pag-uusap tungkol sa daddy niya. Mom, please. I won't watch TV for a week. I won't buy toys. I will eat all that Yaya will serve. I will drink my milk every night. I'll go to school every day just to see my dad. Please, Mommy, I'm begging you. I sighed. Hindi pa rin buo ang isip ko sa ganyang bagay at hindi yata kailanman bukas para makita ni Isaac ang anak namin. Mommy, ano na? I want to see him soon. Alam ko namang hindi ka makakahindi, Mommy eh. Napansin niya yatang hindi na ako nakapagsalita. I'm not sure kung makakausap ni Mommy ang tunay mong daddy. Alam mo kasi yun, masyado siyang busy sa work so saka na muna yun anak ha? How about let's go to Disneyland after mo ma-discharge dito?
O kaya naman mag-shopping tayo ng toys and things mo for school. Kaya dapat magpagaling ka na ha? Feeling ko nasa isang hot seat ako ngayon. Bigla na lang napalitan ng lungkot ng kanyang muka, kaya tinabihan ko siya at niyakap. Huwag ka nang magtampo. Tumaliko dito sa akin at napansing humihikbi na. You promise that all I will request will be granted? I just want to see my daddy. Nandito naman kami ng daddy mo, diba? Nandyan si Nayaya, yung friends mo. Hindi mo naman na siya kailangan. Nabuhay naman siya nang walang tatay niya. Alam kong kaya rin niyang lumaking walang tunay niyang tatay. Ayoko dumating na ako sa puntong kinatatakutan ko. Ang kuhain siya ni Isaac. Yes, ba't ibang tunay kong daddy? Hindi ko pa naman siya nakakasama. Kahit saglit ko lang siyang makita, okay na. He really wants to see Isaac badly. And I made up my mind. We will fly back to the US just to stay away to Isaac. Mabuti na yung sigurado. Isaac's POV. I was about to open the door but then I hear someone is murmuring inside our room. It's probably Sofia. Dinikit ko ang tenga ko sa pintuan ko pero bumukas na agad ito. Nandito ka na pala. Bumaba ka na lang mamaya ha? Sabay alis niya pero may isang napansin ako sa kanya. Dala-dala nitong kanyang cellphone, hindi naman talaga gumagamit ng cellphone yan at parang takot na takot pang mukha nito. Mukhang may tinatago ito sa akin. Nagpalit ako at saka bumaba. Hanggang sa paghahanda niya ng pagkain ay tahimik siya. Ganito naman kami palagi pero ibang galaw niya ngayon. May halong nerbiyos. Sofia, may tinatago ka ba sa akin? Nagulat ito sa diretso kong tanong. Huli ka. Wala kumain ka na lang dyan. Hindi siya makatingin ng maayos sa akin. Kinuha kong braso niya na dahilan ng pagbagsak ng platong hinawakan ko at tinigpitan kong hawak dito. Siguraduhin mong wala dahil alam mo nang mangyayari kapag may nalaman ako. Lagot ka sa akin. Hating gabi wala si Sofia sa higaan namin kaya pumunta ako sa kusina at doon ko nga siya nakita pero hindi ako nagpakita sa kanya. Kausap na naman niya sigurong kausap niya kanina. Muntik na ako mahuli ni Isaac kanina. Bastang mahalaga hindi malalaman ni Isaac na may anak sila ni Alice. Teka, tama bang pagkakarinig ko? Anak ko? Anak namin ni Alice? Totoo bang narinig ko? May anak kami ni Alice? Tila nabuhusan ng malamig na tubig sa Sofia na makita niya akong lumabas sa sulok. Hindi ito nakapagsalita kaya kinuha ko ng telepono niya pero ringtone na lang ang naririnig ko doon. Kailan pa? Tumingin ako ng masama sa kanya at mas lumapit sa kanya. Sino tong kausap mo? Kailan mo pang alam na may anak kami ni Alice? Sagutin mo ko! Sigaw ko sa kanya. She's literally shaking. Ano, sumagot ka? Her eyes are in tears. Totoo ba to? Mas nilakasan ko pang sigaw ko kaya naman ay napatungo na siya. Umupo ako sa dining at tinabig ang baso. Kailangan kong kausapin si Alice. Kukunin ko anak ko. Naramdaman kong pumulupot agad si Sofia sa katawan ko para pigilan ako sa pag-alis. Please, huwag mo akong iwan. Huwag mo kaming iwan ni Noel. Lumuhod itong nagmamakaawa sa akin na hawak-hawak ang paa ko. Pilit ko itong tinanggal ngunit sadyang malakas ang kapit nito sa akin. Let me go. I said, let me go. Okay, I will but promise me you won't leave us. Please, I'm begging. Umiling lang ako. Mamili ka. Ako o siya? Matapang nitong tanong. Hindi ako naapektuhan sa tinanong niya, hindi tulad ng naramdaman ko noong tinanong sa akin niya ni Alice. Sila. Then I turned around. Narinig ko pa rin ang yapak ng paa nito papunta sa labas. Hindi, pero ako na ang pinili mo, diba? Wag mo na akong iwan. Please stay with me. Matigas akong umiling. I didn't choose you after all. Ayoko lang malayo sa magiging anak natin noon pero hindi ko kayo pinili. I know sobra siyang nasaktan sa sinabi ko. Pare-parehas naman na kami nasasaktan dito. Pero diba, minahal mo naman ako? I don't think I can answer her question. I don't know but believe me, I tried to love you. But I really can't. I can't replace Alice in my heart, in my head and in everything. I still love her. Hindi nawala. I can see her broken heart in her face. Mas mabuti na yung malaman niyang maaga kung ano talaga siya sa akin. Wala. Kahit isang segundo lang sa 5 taon natin pinagsamahan, hindi mo ko minahal? Lahat naman ginawa ko, hindi ba? Gusto mo ng anak, nandiyan si Noel. Hindi mo ba nakikita lahat ng sakripisyo ko? Sobrang mahal na mahal kita, Isaac. Mahal na mahal. Dinuro-duro ako nito, pero kahit ano pang gawin niya, buo ng isip kong bumalik kay Alice. Pero hindi ko lang alam kung paano. Hindi ko alam kung kailan. Kahit alam kong walang kasiguraduhan,
kung babalik pa rin ba siya sa akin kahit na sinabi niyang hindi na, umaasa pa rin ako. Hindi. At tuluyan na akong lumabas ng pintuan. Niyugyug ko ang gate ni na Alice para gumawa ng ingay at nagsisigaw din pero walang sumasagot. Ilang beses ko rin ginawa yun at isang maid lang ang lumabas. Ano pong hanap nila, sir? Tanong nito. Nasaan si Alice? Ay naku, wala po ngayon sila. Ano po bang kailangan nila? Pagtalikod ko isang kotse naman ang dumating. Sana'y sina Alice na ito. Isaac, anong ginagawa mo dito? Galit na agad ang mukha ng kinakasama ngayon ni Alice nang makababa siya sa sasakyan. Ilabas mong anak ko. Ilabas mo asawa ko. Sugod ko sa kanya sabay suntok. Ginantihan din niya ako. Wala kang anak. Wala ka ring asawa. Matagal mo na silang pinalitan. Sinugod ko ulit siya, tinawakan ng kanyang polo. Ilabas mo sabi, asawa at anak ko eh. Isang suntok mo lang nakuha ko sa kanya. Anak namin. Wala kayong anak kay Isaac. Hindi ako naniniwala. Sinasabi mo lang yan dahil natatakot kang mawala sa'yo ang asawa at anak ko. Kung may anak at asawa ka man, matagal na yung wala dahil matagal mo na rin inabandona. Nasaan ka nung kailangan nila ng tulong mo? Nasaan ka noong nasasaktan si Alice? Nasaan ka? Dahil sa inis ko sinapok ko ulit siya at sinigawan. Paano ko matutulungan? Siya tong nang iwan. Sige nga Isaac, tingnan natin kung sino unang nang iwan. Sige nga, tell me, bobo ka ba? Ang tinatanong ko kung nasaan ang mag-ina ko. Hindi ko tinatanong yung pang MMK mong kwento at wala akong panahon para dyan. Precisely, wala ka namang panahong alamin kung anong pinagdaanan ni Alice. Hindi ko na masyadong maalalang nangyari kagabi. Sa kotse na pala ako nakatulog. Tumingin ako sa gawing kanan ko kung saan naroon ang bahay ni na Alice. Pero mukhang wala pa ring tao ngayon doon. Naalala ko tuloy ang nangyari kagabi. Hindi ko na napilit siya na ipunta ko kay Alice. Natatakot ako na baka iwan ulit niya ako at gagawa ko ng paraan para hindi na ulit mangyari yun. Matagal ko naman pinagsisihan na minsan ako nagkamali at kailanman ay hindi ginustong nangyari. Ayaw lang talagang maniwala ni Alice pero hindi ko naman siya masisisi. Kinatok ako ni Sofia and mouthed. The breakfast is already served. Tara na. Alam ko hindi pa rin siya okay dahil sa mga sinabi ko kagabi pero nag-effort pa rin siyang ipaganda ako. Ang hindi ko maintindihan kung bakit kahit pinagtatabuyan ko na siya ay ayaw pa rin niya akong iwan. Kung perang habol nito sa akin, sana dati pang 5 ang pera ko. Talaga sigurong mahal lang ako nitong babaeng to. Maging sa office ay hindi ako makapag-isip ng maayos. Hanggang sa matapos ang lumipas ang 1 linggo. Nalaman ko nakabalik na sina Alice sa bahay nila at nalaman ko rin sa Great Minds Academy lang nag-aaral ang anak namin na malapit lang sa subdivision. Oo, anak namin. Tinapos ko na lahat ng dapat kong tapusin ngayong araw para maabutan ang uwian ng Great Minds. Gusto ko lang makita at makausap ang bata. Maraming batang lumabas na pero nakalimutan kong hindi ko nga pala kabisadong mukha niya. Bumili ako ng cotton candy sa may gilid. Bata, may kilala ka bang nag-aaral dito na siya ng pangalan? Tumango naman ang batang napagtanungan ko at tinuro yung batang nasa gilid mismo ng gate, dala-dalang bag nito. Kumabog na mabilis ang puso ko. Agad ko siyang nilapitan at inabot ang cotton candy. Hello. Binigyan ko siya ng isang matamis na ngiti. My mom and dad told me not to talk with strangers. Even you look familiar to me. My name is Isaac. So paano ba yan? Magkakilala na tayo. Nabuong pagtataka sa mukha nito. Daddy? Yes, I'm your real father. I hug him tight. Di naman kung bawat sandaling kasama ko siya. Did mommy ask you to fetch me? He asked. If I tell him the truth, he might run away from me. Yep. Sinabi ko sa mama mo na ipapasyal lang kita saglit. Okay ba sa'yo yun? Magiliw naman itong pumayag at pinasakay na siya sa sakyan. Ako na yata ang pinakamasayang tao sa buong mundo ngayon dahil kasama ko ng nag-iisang anak ko. Ako na lang siguro magpapaliwanag kay Alice kapag hinatid ko na sa Sian. Alam kong hinahanap na nila sa Sian pero gusto ko naman kahit saglit lang makasama ang anak ko. Can I call you daddy now? Sure, why not? I just want to ask something, Dad. Bakit may iba po kayong asawa? Ganon din po ba kay Mami? Bakit si Daddy Jovan ang kasama niya? Naguguluhan na po kasi ako eh. Pahapiyaw ko siyang tinignan habang nagdadrive. Masyado pa siyang bata para malaman ng mga bagay na nangyari dati. Anak kasi masyado ka pang bata. Hindi mo pa maintindihan ngayon at masyadong mahabang istorya yun. Tinignan ko muli siya at mukha siyang nadismaya. Ayoko rin namang pumangit ang tingin niya sa akin.
I hate this feeling. I don't know how to be a father. Don't be sad na. May tamang panahon para dyan at ngayon. Maglalaro muna tayo. Ilang taon ka na nga pala? I'm big boy na daddy. I'm already 5 years old. Tama, nang umalis si Alice ay buntis na ito. Ilang minuto rin ang lumipas bago kami nakarating sa mall. Medyo matraffic kasi dahil uwian na. Kumain muna kami dahil sabi niya nagugutom na raw siya. Lagi raw kasi siyang pinaghahanda ng makakain ni Alice right after pagka-uwi niya from school. We talk and talk. Marami siyang naikwento sa akin tungkol sa school niya at nabanggit din niya noong nasa States pa sila nakatira. Hindi na aalis ang ngiti sa mukha ko simula kanina. Yung feeling na kahit wala ng sense yung kinakwento niya, papakinggan at papakinggan mo pa rin. After we ate, dumiretso na kami sa arcade. Gumuhit naman ang ngiti sa kanyang labi. Hinigit na ako nito agad at tila excited na excited pero sinabi kong bumili muna kami ng tokens. Sinabi ko rin na wag siyang lalayo sa akin. Una naming nilaro ang basket na nirequest niya. Tutulungan ko pa sana siya pero sabi niya kaya na daw niya yun. Naalala ko tuloy noong kabataan ko. Kay kuya ko nagpapaturo maglaro ng basketball dahil sobrang busy ni papa. Baka tinuruan ito ni Jovan? Hinayaan ko lang siya maglaro ng maglaro. Kung siya nag-i-enjoy na maglaro, ako nag-i-enjoy na panoorin siya maglaro. Mas masaya siguro kung kumpleto kami ni na Alice dito. Hanggang ngayon hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na may ibabalik kong dati. Gagawin ko lahat ng makakaya ko para maging isang pamilya kami. Pero hindi ko pa alam kung saan ako magsisimula. Kung kay Sofia ba muna o kay Alice. Pagkatapos ni Sia maglaro'y pumunta kami sa department store para ibili siya ng damit at laruan as he requested. Look anak ko, this looks great to you. Sabi ko na ipakita sa kanyang t-shirt na may Superman print. But I want this Spider-Man shirt. Pero dahil ikaw ang boss ko ngayon, yan na lang ang pipiliin ko. Binalik niya pinili niyang damit ang kinuhang inalok ko sa kanya. Nope, 2 na lang ang bilhin natin. Kinuha ko na rin ang damit na pinili niya. We headed at the toy section. Dito mas nagliwanag ang mukha niya. O sige, mamili ka na dyan then tawagin mo lang ako kapag nakapili ka na. Kahit ilan. Sumandal ako sa gilid dahil nakalimutan kong may i-check nga pala akong email so I open my phone para i-check yun. Medyo natagalan ako sa pagpili ni Sia ng laruan. So I followed him na lang pero gulat ako dahil hindi ko na siya makita. Ilang beses ko inikot ang toy section pero wala siya. Nagtanong-tanong ako sa mga taong nasa paligid kong nakita nila si Sian pero wala ni isa sa mga napagtanungan kong nakakita sa kanya. Pumunta ako sa concierge para ipa-announce na nawawala si Sian. Sinabi ko rin sa tao doon na babalikan kong concierge. Inikot kong buong mall sa arcade, bumalik ako sa ibang toy stores pero wala. Mababaliw na ako, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pumunta ulit ako sa concierge pero wala pa rin pumunta doon. I have no choice left but to check the mall's admin office para sa CCTV footage. I was literally shaking and nervous nang makita kong sa pilitang kinuha si Sian. Hindi niya man lang ba napansin ng mga guard dito sa mall yun? Pero mas mali ako dahil hindi ko napansin yun. Alice POV. Naiiyak akong pumunta sa presinto na makatanggap ako ng text galing kay Isaac. Maghapon ako nag-alala at naghanap kay Sian. Nasa kanya lang pala or ngayon nawawala pa. Tumaas ang dugo ko nang makita ko siya sa loob ng presinto at agad ko tong sinugod. Nasaan ang anak ko? Ilabas mong anak ko! Isang malutong na sampal pa ang binigay ko sa kanya. Agad naman akong inawat ni Jovan. Hindi ko alam may kumuha sa kanya. Walang hiya ka talaga. Alam kong gumagawa ka lang ng kwento para matakas mo sa Sian eh. Ilabas mo na siya! Mrs., walang magandang mangyayari kung magsisisihan kayo dito. Ang mahalaga ay mahanap na agad ang bata ngayon. Ipanunod sa akin ang footage kung paano nawala si Sian. Halos mahimatay ako. Nangihinang katawan ko pero puno rin ako ng galit ngayon. Sinabihan rin kami ng pulis na bibigyan na lang kami ng update tungkol dito. Bakit kasi kinuha mo anak ko? Sigaw ko paglabas ng presinto. What? You mean anak natin? Anak ko, huwag kang mag-ilusyon. Sige nga Alice, sinabi na rin ng bata sa akin. Bakit ba hindi mo na lang aminin na anak ko rin si Sian? Kinabahan ako sa sinabi niya pero nagtapang-tapangan pa rin ako. How did he know about all this? Hindi mo siya anak simula nang iwan mo kami. Lucas talking, sinong nang iwan sa ating dalawa? O sige, aaminin ko na anak mo si Sian pero hindi mo siya makukuha sa akin. Dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo siya makuha. Sinangga ko siya ng bagot na tigil ako sa mga huling sinabi niya. Hindi lang siyang kukunin ko, pati ikaw, Alice. Kayong dalawa ng anak natin.
3:00 na ng madaling araw pero nakaupo pa rin ako sa kama. Hindi ako makatulog. Sino ba namang nanay ang makakatulog kapag nawalang anak nila? Hindi ko mapapatawad si Isaac kapag may nangyaring masama kay Sian. Ilang beses ko na rin binalik-balikan ng telepono. Baka sakaling tumawag ng kidnappers. Pero kahit sa cellphone ko at ni Jovan wala. Naramdaman kong bumangon si Jovan at niyakap ako. Tuluyan ang bumagsak ang luha ko. Kailan ba ako matatapos maghirap? Shh, everything will be alright. Makikita rin natin siya. Paano kung hindi na? Paano kung gumagawa lang pala ng istorya si Isaac? Paano kung itakas na niya anak ko? Hindi ba sabi ko hindi ko hayaang mangyari yun? Nandito lang ako para sa inyo. Matulog ka na para bukas punta tayo agad sa police station kung may update na ba tungkol kay Sian. Pinahiga niya ako at kinumutan pero hindi ako natulog. 7 in the morning, I received a text message from an unknown number. Hindi ka ba nakatulog? Huwag kang mag-alala, mahimbing na nakatulog ang anak mo. Nag-breakfast na rin siya? I immediately called the number. Alam ko na kung nasaan ang anak ko. Sinasabi ko na nga ba? Hello, Sofia. How dare you? Ibalik mo anak ko. Walang hiya ka talaga. Oops, ang galing mo namang manghula. Hindi pa nga ako nagpapakilala. Walang hiya ka talaga kahit kailan. Tell me what do you want? I'll give it right away. 1 million? 2 million? Or even 100 million? I will give it to you just to give me back my son. Nakarinig naman ako ng tao sa kabilang linya. Oh darling, wala akong pakialam sa pera mo. Kung gusto mo makita ang buhay ang anak mo, pumayag ka makapaghiwalay kay Isaac at lumayo ka na sa amin. Nakarinig ako ng iyak. Kay Sian yun. Ano, deal? Tanong nito. Okay. Sinabi nito kung saan kami magkikita. Walang mangyayaring masama sa anak ko kung susundin ko lang ang pinag-uutos niya. Pirmahan ko lang daw ang annulment papers at magsinungaling sa korte para tuluyan na kaming maghiwalay ni Isaac. Bakit ba parang ayoko gayong hindi ko naman siya mahal? Pero para sa anak ko gagawin ko. Pinaalalahanan na rin ako nito na huwag magsasama ng kahit na sino kapag pumunta ako sa pinag-usapan namin. Pero hindi ko sinunod yun. Tulad ng mga nasa pelikula, nagtawag ako ng pulis. Nanginginig ang tuhod ko naglalakad sa abandonadong gusaling ito. Pumasok ako sa isang silid kung saan may naririnig akong ingay dahil alam kong naroon sila. Pagkapasok ko agad may tumutok sa aking baril at tinaas ang kamay ko. Pakawalan niyo siya. Siya ang hinihintay natin. Nakita ko si Sofia ang nagsalita, kasamang anak ko may busal sa bibig. Tumakbo ako papunta sa kanila pero pinigilan ulit ako na nagtutok sa akin ng baril. Pinilit kong magpumiglas pero hindi ako makawalan nito nang tumatawa lang si Sofia. Huwag ka masyadong atat, pirmahan mo muna tong papeles na to para kaliwaan tayo at huwag ka masyadong makumpiyansa. Saka na kayo makakahinga ng maluwag kapag tuluyan na kayong hiwalay ni Isaac. Ninabot sa akin itong papel at ang ballpen. Tinignan ko siya ng masama at sa sulok nitong silid na ito, may nakita kong 3 pulis. Tinanggal ko ng takip ng ballpen at akala nila ipipirmahan ko ng annulment papers pero tinusok ko to sa may hawak sa akin. May dumating pang isang goons pero natadyakan ko na to agad. Pumasok ng mga pulis, nagtutukan ng baril ang mga goons at ang mga pulis. Tatakbo na sana ako punta kay Sofia para kuhanin ng anak ko pero binunot niya ang baril at tinapat sa ulo ni Sian. Sige, lumapit kayo. Ipuputok ko to sa ulo ng bata, sigaw niya. No, Sofia! Mommy! Lumingon ako sa likod ko at nakita si Isaac kasama anak nila ni Sofia at walang ano-ano yung may biglang nagpaputok kay Sofia pero ang batang natamaan. Anak! Malakas niyang sigaw at nabitawan si Sian. Kinuha ko agad si Sian at sa isang iglap nakarinig na naman ako ng putok ng baril. And then, the worst happened. Ngayon ang libing ni Sofia at ng kanyang anak. Nakakalungkot dahil hindi naagapan. Ayoko talagang pumunta dito ngayon pero gusto kong patawarin si Sofia sa lahat na nagawa niya sa akin para mabigyan na rin ng puso niya ng kapayapaan bago umalis sa mundong ito. Kahit paano naman ay may natitira pa ring bait sa puso ko. May hirap pero kailangan. Maging masaya na lang sana siya dahil sa ngayon makakasama na niyang 2 anak niya. At sana rin pati ako matahimik na. Can I have a word with you? Isaac asked. Lumingon ako kina Jovan na hawak-hawak si Sian para sabihin na iwan na lang muna kami at umalis nga si na Jovan. Sinabi ko magkita na lang kami sa kotse. Itutuloy mo ba talagang annulment? Tumango lang ako habang payapang humahampas ang hangin sa mukha ko. Para matapos na rin ito at para naman ikaw, maging malaya na but promise me you won't hurt ang susunod sa amin ni Sofia. Natawa ko pero sumunod rin ang luha ko. Peste, iyak na naman. No, come back to me. Wala akong ibang babaeng minahal at mamahalin ko hindi ikaw lang. Bakit ba ayaw mo maniwala na hanggang ngayon ikaw pa rin ang laman ng puso ko? Isaac naman, kakawala pa lang ni Sofia. But I never love her.
Can't we just restore our relationship? Give me another chance, please. Kung nung mga nakaraang araw hindi ako makatulog dahil sa pag-iisip kay Sian, ngayon naman ay hindi ako makatulog dahil kay Isaac. Parang bumabalik lahat, yung pagmamahal. Stop this, Alice, wala to. Tumagilid ako at nakita si Jovan. You better stop thinking about Isaac, Alice. Ano kayang mangyayari ngayong wala na si Sofia? Anong gagawin ni Isaac para muling makuha ang puso ni Alice? May pag-asa pa kayang mabuo ang pamilya ni Sian? Yan ang ating aalamin sa huling kabanata ng ating kwento.